bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay mananalangin muna tayo. Sino na nga ba ang mamumuno sa ating panalangin ngayon? Okay, Miss Tiffany, pamunuan mo ang ating panalangin ngayon. Po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos naman. Amen. Amen. Magandang umaga ulit sa lahat. Kumusta naman ang araw nyo ngayon? Magaling. Ako nga pala si Teacher Abigail at ako ang guro nyo ngayong araw. Ngayon, na ako ang inyong guro, may mga alituntunin kayo na dapat sundin. Una, makinig sa akin at huwag maingay. Pangalawa, sumunod sa panuto. Pangatlo, irespeto ang ibang tao, guro, ang sarili at ang paaralan. Pang-apat, itaas ang kamay pag may sasabihin. Panglima, magsabi ng totoo sa lahat ng oras at maging magalang. Dapat palagi kayong handang matuto. Ang ating tatalakayin pala ngayon ay tungkol sa pangangalaga sa katawan at kalusugan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapaglalarawan ng iba't ibang gawain na maaaring makasasama o makabubuti sa iyong kalusugan. Alam mo ba ang pakiramdam ng isang batang malusog? Masaya ba ito o malungkot? Ikaw ba ay batang malusog o ikaw ba ay batang sakitin? Ngayon ay aalamin natin kung ikaw ba ay malusog o sakitin. Malalaman mo yan sa ating aralin. Ano-ano kaya ang mga paraan upang mapangalagaan mo ang iyong kalusugan? Magbigay ka nga ng halimbawa. Tama, ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. At isa pa dito, ang paliligo araw-araw. Kayo ba ay naliligo araw-araw? O kayo ba ay kumakain ng hindi masustansyang pagkain? Magaling. Kung ginagawa nyo yan, kayo ay nagsasagawa ng pangangalaga sa inyong sarili. Ngayon, alamin pa natin kung ang pangangalaga sa ating kalusugan. Ngayon, basahin mo nga ng buong sigla ang usapan ng dalawang bata tungkol sa pangangalaga ng katawan. Ngayon, ay aalamin pa natin ang pangangalaga sa ating kalusugan. Ngayon, basahin mo nga ng buong sigla ang usapan ng dalawang bata tungkol sa pangangalaga ng katawan. Ako si Dino, naliligo ako araw-araw. Nagsisipilyo ako ng ngipin pagkatapos kumain. Natutulog ako ng malinis ang aking katawan. Nagpapakonsulta ako sa doktor upang masuri ang aking kalusugan at maiwasan ang pagkakasakit. At kumakain ako ng masustansyang pagkain. Ako naman si Lina. Sinusuot ko ang aking malinis na damit. Kahit nasa bahay lamang, hinuhugasan ko mabuti ang aking mga kamay. Sumasabay ako sa aking mga kapatid sa pag-iirsisyo araw-araw upang maging malakas at masigla ang aking katawan. Katulad ka rin ba nila sa kanilang pangangalaga sa katawan? Ganon din ba ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain? O araw-araw? Ilang beses ka ba nagsisipilyo ng ngipin? Isa ba sa isang araw? O dalawa? O baka naman 3? Tama, dapat tayo ay magsisipilyo ng ngipin 3 beses sa isang araw. Dahil pagkatapos kumain, tayo ay dapat magsisipilyo ng ngipin. Dahil sabi nga,
Pagkatapos nating kumain, dapat ay nagsisipilyo tayo para hindi masira ang ating mga ngipin. Natutulog ka ba araw-araw? Natutulog ka ba ng malinis ang iyong damit? Naghuhugas ka ba bago matulog? O naliligo? O hinahayaan mo lang na marumi ang iyong katawan? Naku, hindi maganda yan. Maganda na bago matulog tayo ay malinis. At malinis din ang ating kasuotan. Kayo ba ay nagpapakonsulta sa doktor para malaman nyo na malusog ba kayo o may sakit? Ikaw ba ay sumusuot ng malinis na damit? O inuulit mo ba ang damit na isinusuot na? O nasuot na? Naku, hindi maganda yan. Dapat malinis ang ating damit pala. Importante na tayo ay magsusuot ng damit na malinis para tayo ay mabango at iwas sa sakit. Magaling. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, kulayan ang pula kung ayon ito sa napag-usapan ni Dino at Lina. Pangunang bilang, nagsisipilyo si Dino pagkatapos kumain. Pangalawang bilang, malinis ang suot ni Lena sa loob ng bahay. Pangatlong bilang, nag-iihersisyo si Lina kasama ang mga kaibigan. Ngayon ay titingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. Nagsisipilyo si Dino pagkatapos kumain. Tama. Malinis ang suot ni Lena sa loob ng bahay. Tama. Nag-ehersisyo si Lina kasama ang mga kaibigan. Walang pula dahil hindi ito kasama sa napag-usap. Mahalaga ang pangangalaga sa iyong sarili. Magagawa mo yan sa pamamagitan ng paglilinis ng ating katawan, tulad ng paliligo araw-araw, pagsisipilyo araw-araw, at pagsuot ng malinis na damit, at ang pag-ehersisyo, at ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. Halimbawa ng mga masustansyang pagkain. Mayroon akong ipapakita sa inyo na larawan. Ito ang halimbawa ng mga masustansyang pagkain. Kalusugan ay kayamanan. Dapat nating iwasan ang mga gawain na hindi nakabubuti sa ating katawan at makasisira sa ating kalusugan, tulad ng pagsuot ng hindi malinis na damit, pagkain ng mga hindi masustansyang pagkain, at ang hindi pagkain ng tama sa oras, at ang pag-gadget. Ngayon ay may tanong ako. Naghain ang nanay mo ng pritong isda, ginataang kalabasa at soft drinks. Alin-alin ang pipiliin mo? Magaling! Bakit mo naman pipiliin ang pritong isda at ginataang kalabasa? Tama, dahil nakabubuti ito sa iyong kalusugan at mayroon itong nutrisyon. Pangalawang tanong, malamig ang panahon. Matapos maglaro ay pinapili ka ng iyong nanay kung maliligo o hindi. Alin ang pipiliin mo? Magaling. Pinipili mo ang dapat maliligo dahil nakabubuti ito sa iyong katawan. At maganda na tayo ay maliligo araw-araw. Ikatatlong bilang, ika-10 na ng gabi. Saktong palabas sa TV ang paborito mong pelikula. Manunood ka pa ba o matutulog na? Ano sa palagay ang iyong sagot? Tama. Hindi ka manunood kasi ika-10 na ng gabi at mabuti na matulog ng maaga. Ano nga ang dapat nating gawin araw-araw? Tama.
dapat tayo ay maliligo araw-araw. Bakit naman dapat tayong maligo? Very good. Dapat tayo ay maligo para iwas sa sakit at malinis palagi ang ating katawan. Ngayon, para sa inyong takdang aralin ay maghanap ng litratong nagpapakita ng mga gawain na nakabubuti sa inyong kalusugan. 5 litrato. Gumupit ng 5 litrato na nakabubuti sa inyong kalusugan. Yun lamang para sa araw na ito. Ngayong tapos ng ating aralin ay mananalangin muna tayo bago umuwi. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos na maunawaan sa aking estudyante. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbibigay ng inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod na aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama.